kumpare ko. Huwag kang malisyoso. Narito. Ayan, so siya ang ama ng dalagang nababastos umano ng mismong kumpare niya. Dennis, humarap ka na. Ayun, kumpare mo itong nirereklamo mo. Opo, ma'am. Oh, bakit? Ano ang problema? Nagsumbong po kasi sa akin yung anak ko, ma'am, na yung dadaan siya, laging masama ako makatingin sa kanya. Siyempre po yung bata, natatakot. Kaya lagi po nagsusumbong sa akin. Ilan taon na yung anak mo? 18 years old po, ma'am. Ngayon, kaka-18 lang niya ngayong January. Okay. Ano bang klaseng tingin yun? Yung may malisyoso pong tingin, ma'am, kasi alam naman po natin yun, ma'am, dahil yung iba yung titig ng parang nakakabastos, iba yung titig lang na dumadaan ka lang. Eh, lalo na dalaga yung anak ko, ma'am. Anong sinasabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, Papa, bakit ganun yung kumpare mo makatingin sa akin? Yung dadaan na lang ako, laging ganun. Kaya po yung anak ko, natatakot po, nagpapasama na sa akin. Pag lalabas o kaya pag uuwi ng bahay, nagaan mo sa akin, Papa, sunduin mo po ako. Parang trauma po siya, ma'am. Pero kinumpronta mo naman yung kumpare mo? Opo, kinausap ko lang, sabi ko, wag naman pati yung anak ko na tuwing dadaan na lang, laging ganun. Bakit? Magkapit-bahay kayo? Opo, sa Tondo po. Ano ba pagkakakilala mo at ginawa mo pang kumpare yan? Oo nga, nung una, okay naman po eh. Okay naman po yung pagkakakilala ko sa kanya, maayos. Kaya itong bandang uli, may mga naririnig na po ako na hindi maganda, kaya po, pati ito sa anak ko na yun po naiisip ko, syempre. May iba pa daw atraso sa'yo. Opo, yung iniram niya po sa akin, electrical wire, gamit ko po sa hanap buhay yun, ma'am eh. Hiniram niya, tas nung isoli niya, iba na. Ano na? Umiksi na, tsaka lumiit na, ma'am. Ayan sa ating mesa ng ebidensya. Ito yung hindi electrical wire. Mahaba Ano to? po yan. Anong tawag dito? Extension cord. Umikli na ito. Umiksi na po, iba na po yung sinuli niya. So anong ginawa niya doon? Ewan ko baka lagi ko po nadadaanan niya sa sugalan baka pinagsugal niya, kaya buti naman pinalitan niya pero hindi ko magamit, ma'am. Ang inirereklamong kumpare na malaswa daw kung makatingin. Ugto, humarap ka na. Ugto. Pare pa naman kita. Ugto. Pati anak ko, susumbong sa akin. Okay. Ngayon, tingnan mo, bago na ugali, parang na-trauma. Sa anak mo mangyari yun. Di ba? Kung sa anak mo mangyari yun. Huwag mo nung maniniwala sa mga kwento ng anak mo. Kung maniniwala, hindi magsasalita yung bata ng ganun. Kung hindi nakatakot sa'yo. maniniwala. Hindi ka naman dating ganyan. Totoo ba na tumititig ka na parang halos hinuhubaran mo na daw yung anak ni Dennis? Hindi po totoo, wala po katotohanan yun. Natural lang po talaga tumingin, katulad ng ganyan. Binibigyan mo ng kulugan ng anak niya kasi dahil marami yung totoo, alam na nakulong ako. Kaya nabibigyan mo ng... Iba kasi iba yung tingin na... Hindi yun. Tingin na masama. Nabibigyan ng kulugan ng anak mo. Kasi galing ako ng marami yung totoo. Iba nakakalang iniisip ng anak mo. Diba? Ako parang paano ka natatakot yung na iba yung ko sa'yo tsaka sa anak mo isa lang. Iba yung titig, iba yung tingin. Tsaka iba yung titig na may pagnanata. Huwag ka nagpapadala sa anak mo. Hindi mo kasi inaanong... Baka nagsisungan yung anak mo sa akin eh. Kasi marami yung totoo. Nakulong ako. Iba na naging tingin niya sa akin. Kita mo naging epekto doon sa anak mo. Paano kung sa anak mo mangyari yun? Magbalik tayo ng sitwasyon. Diba? Baka nasaktan mo pa ako. Pero ikaw, naano kita kasi... Alam ko, mahirap makulong. May tanong ako, matagal mo nang kilala yung bata? Mula pagkabata hanggang 18? Kumpare ko nga po siya eh. So, kumpare mo sa binyag? Mali pa lang, nakikita ko na siya. Nakikita niya na ako. Kumpare sa kasal o sa binyag? Binyag po. Binyag? O edi, maliit pa lang. Parang anak mo na rin, kumbaga. Nakita niyang lumaki. Nung ako, kasi nga, nakulong ako. Paglaya ko ulit, iba na tingin sa akin nung lumaya ako. Siguro iba na nasa isip niya, nakulong to, salbahe to, gano'n. May trabaho ka ba ngayon? Mukhang wala. Tricycle lang po yung bira. Tricycle. Eh kasi panay tambay mo, kaya ayan, napagbibintangan ka tuloy.
Teka muna, paano mo ipapaliwanag yung sinasabi na may iba pang babaeng nagrereklamo din sa'yo? Katulad yan, lalaki ko eh. Marami akong kaibigang babae. Minsan noon, mga nakakabarkada ko, nakakabiruan ko. Siguro yung biro ko na yun, binibigyan na lang maling... Kahulugan. Maraming kahulugan. Kung sa masamang tingin, meron pang issue ng kordon. Ano daw ang nangyari? tulad yan. Pinahiram daw niya ito sa'yo, bigla nung binalik mo, maikli na. Ma'am, sabi niya po, gagamitin nila sa patay, kaya pinagtatiwala ko po, ma'am. Ha? Sa patay? Ganyan na. Oh. Kasi po merong mabi sa akin na lumatayan na nanghiram ng extension wire. Oh. Ako na lang nagpresinta na meron akong mahiraman. Sa kanya ako lumapit. Piniram ko. Pero kung sinasabi, binawasan ko. Wala akong katotohanan yun. Ayan, tignan mo nangyari, oh. Igamit ko sa trabaho yan. Gamit mo, siyempre, kabisado mo. Alam mo yung haba kung hanggang saan makakarating. Di ba, ma'am? Okay. Pag sarili mong gamit, tandaan mo po yan. Kahit na pagbalik-balik ka rin mo yung kabisado mo. Halimbawa, binawasan ko yan, di ba? Halimbawa, binawasan ko yan. Magkano ko naman maibibenta sa ganung halaga? O kaya nga, Ano, ilagi ka kasi sa sugalan, eh. Sa kanyang mga mata, kitang-kita niya ang mali siya. Siya ang magpapatotoo daw na talagang bastos makatitig. Itong si Ugto. Sharon, humarap ka na. O Sharon, ayan, may mga tanong sa'yo si Tuesday. Natatakot ako, parang mainit ang ulo ni Sharon init nung ang ulo ni pumasok. Sharon. Inis- Masama ka rin inis- makatitig, ha? Nang ismid, di gumano, pasok. Sharon, ba't mainit ulo mo kay kuya? Anong ginawa niya sa'yo? Kasi po nagmamanicure po ako. Nung dumaan po ako, sabi niya po, baka naman pwedeng tikman yan. Wala. May words na, hindi lang Wala akong tignan. katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Oo. Sa balita mo ba sa lugar nyo, ikaw lang yung nagaganito ni kuya? Hindi ko po na ano, pero nung dumaan po ako, sinabi niya po yun. Okay, sa'yo Wala sa yun. personal Hindi sinungaling ka? experience. Oo. Pero nakita mo na rin na tumititig talaga siya dun sa anak ni Dennis? Opo. Ano pang klaseng titig? Pwede mong gayahin? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Basta natural lang. Oo. O ano masasabi mo, Ugto? Sinabi mo ba talaga yon? Hindi ko sinabi, wala akong katotohanan yun. O, di ba? Oo. Iba talaga yung titig na may mali siya. Iba yung Ayun, titig sinabi niya lang yun. tumigil Ewan ko sa kung ba't niya dumadaan. nasabi sa akin yun. Ano daw yung gusto niya matikman? May paninda ka ba? Yung kuko. Sa kanya. Yung kuko? Double meaning. Okay, so kung may kakampi si Dennis, meron din kakampi si Ugto, eto na. Sabi nga niya, hindi bastos ang kumpare niya. Raul, humarap ka na. Kuya Raul, kamusta po kayo? Okay naman. At kamusta naman ang pagkakakilala mo kay Kuya Ugto? Si Paro Ugto, mula sa pula pagkabata, naging pagkasama na kami niya, tropa. Kaya kilala ko ugali. Ang pagtingin niya sa babae, hindi nag-tingin namin pag nasa po. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Hindi naman taga ang lalaki, talaga tumitingin naman po sa lalaki, ang babae, di ba, ganun. Pero ito, mula sa pun, may diferensya kasi mata niya eh. Ay, ano May labo po. malabo. Opo. Kaya akala lang po nila, ang pagtingin nito sa babae, akala pa pag nasa mula ulog ang paa, Siyempre. naniwala sa ganun. Kakampihan kayo dahil... So kung may diferensya yung mata niya, kung tumitig siya sa babae at sa lalaki, parehas lamang. Parehas lang din po. Parehas lamang. So, paano naman nanggaling yung ibang mga nagsasabi, nagrereklamo kay Kuya Ugto na manyakis nga daw kung makatingin, gano'n. Pero ito po yung manyakis, dapat po ito, nagtagal na ito sa loob. Bumalik dapat na dito. At may reklamo sa barangay, na ano, wala naman po reklamo eh. So, tanungin natin, yung anak na sinasabing na bibiktima daw siya ng pambabastos dahil sa tingin ni Ugto. Nasa audience natin si Ninya. Ninya, tayo ka nga, iha. Ayun. So, Ninya, ilan taong ka na ngayon? 18 po. 18. Okay. So, bakit naisipan mong isumbong na sa tatay mo itong paninitig, sabi mo ni Ugto? Kasi sobra na po talaga yung pagtingin niya eh. Para pong kakainin ako. Grabe po yung pagtingin niya po talaga. Tapos pagsusumbong pa sa akin, paano kung... Natakot ka lang nun. Natakot ka lang sa akin kasi yan. marami yung totoo eh. Kasi pa, alam mo, galing ako sa loob ng kulungan. Mali Natakot ka lang yung duda mo na. Takot ka lang sa mali akin. lang. Mabait na tao to, totoo lang.
So, kumbaga, Ugto, wala ka mang intensyon. Okay, sabihin natin wala kang intensyong masama. Pero yun ang nararamdaman niya, iwas na tayo. Ganon lang kasimple yun. Di ba? Iwas na iwas na lang tayo. po. O, Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo sa mga lalaki pagdating sa ganitong usapin? Bawal tumitig. Real short and sweet. Paano pag nanonood ka ng Binibining Pilipinas? Alam mo, ate ko rin kasi sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate lahat. Hindi natin ma-expect na ma-appreciate ng tao ang personality natin. Marami dyan ang maaaring matutuwa sa'yo. Merong mga tao na pag nakita ka parang, hindi asiwa sila na makita ka. Lalo siguro, let's face it, sa mga kapatid natin na nakulong, parang na-stigmatize sila. Pagtingin pa lang sa'yo, parang masama nang iniisip. And that could possibly be true sa kaso ni Ugtong. Sa akin lang, Ugtong, whatever it is, maaaring pangit ang pagtingin sa'yo at maaaring totoo naman yung accusations nila. Ikaw ang nakakaalam nun, no? Pero ngayon na alam mo na at ipinresent sa iyo ang pananaw ng ibang tao doon sa pamaraan ng pagtingin o pagtitig mo sa kanila, ikaw nang mag-adjust. At kung sakali man, kagaya ng binanggit ko kanina, naka-offend ka kahit hindi mo sinasadya, marapat lamang at magandang makita na humingi ka ng paumanhin. Ayon.